Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, ito po ang Kawal Demokrasya, Waldy Carbonell. Muli, nagpapasalamat po tayo sa mga kabataan na hanggang ngayon ay nagpaparamdam po sila na handa lang nilang sundan ang ating po mga yapak at sinusundan daw po mabuti ang ating pong YouTube media channel ng Kawal ng Demokrasya. Isa po yan ay kanina kausap ko ang isang kabataan na kilala siguro dyan sa Cavite. Ang kanyang pangalan dyan po sa Mendez, Cavite ay si Christian Credo. Abay, natatandaan ko po yan nung nag-birthday siya ng siya'y teenager pa lamang. Ay bumati na po ko dyan kay Christian Credo. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nagbigay po siya ng mensahe na handa na po nilang itayo ang youth sector ng Kawal ng Demokrasya dyan po sa Cavite, specifically dyan sa bayan ng Mendez. Dyan sa Mendez, marami po tayong kaibigan niya, mga brad ko po sa Alpha Pi Omega, mga brad ko sa Mason, na taga dyan po sa Mendez, sila Sarmiento Brothers. At meron pa yata isang nag-vice mayor dyan, Sarmiento rin. Nandyan din yung aking pong isang matalik na kaibigan na pumanaw na yata, si Otsi Bocalan. At nandyan din si Judge Torneros na ka-chapter ko sa Alpha Pi Omega Alpha Chapter sa Palestine University. Ngayon mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagkakampanya upang maabot po natin ang 1 million level ng ating pong subscribers. Tulad po na akin nasabi, importante po yan sapagkat sa akin pong pagpapadala ng mga komunikasyon sa United Nations, sa International Criminal Court, at saka sa mga European and Japanese Parliament. Pag nakita po nila, who is this Waldy Carbonell? At nakita nila, mataas po ang ating subscribers, ang ibig sabihin marami po nakikinig, marami nagsusupport, tayo po ay medyo lumalakas po ang dating. Ika nga, nagkakaroon po ng bigat yung ating pong mga binibitawan salita. Ito po ay kinakailangan natin bumigat palalo sapagkat kanina, habang ako po'y nag-scroll, natsambang ko ang isang Ilocanong abogado, ang pangalan ay Harold Respicio yata. Nagpakilalang siya ay Vice Mayor ng bayan ng Mercedes, kung saan man yan, sa bandang norte. At nagpakilala po siyang siya ay Ilocano at nagsasabing ang mga Ilocano ay para kay Duterte. Ang Ilocano ay hindi lamang from Isabela o Cagayan, kundi from Luzon at sa buong Pilipinas. Mga Ilocano raw ay pro-Duterte. Whoever gave you that notion that you can speak for the Ilocanos, you might be as crazy or as insane. Sa mga Ilocano, wala na, bagtit na ito yung kailangan
nga balyudo nga abogado, tinagana ka respesyo. Ano ba ibig sabihin yan? Isa pong sinto-sinto siguro yan na walang kakwenta-kwentang abogado. Ipakalat niyo po itong video na ito sapagkat halatang-halata naman na sa rally ng Davao. Akala mo sira ulo. Akala mo namamatay sa kapaos-paos. Gitna ng araw, nakamerkana. Hindi bali po ako dito medyo aircon po itong ating studio, medyo maginaw-ginaw. Ayun, nasa plaza, mapakita niya lamang kay Paulo Duterte, Baste Duterte at kay Sara Duterte ang kanyang pagka-diehard na pagka-lulong niya kay Digongong Duterte. Abay, nagsama-sama na itong mga gonggong na ito at nagpakilala pang Ilocano. Nasaan na po yung pagka-decente ng Ilocano? Nasaan yung pagka-delikadesa ng Ilocano? Nasaan yung dignidad ng pagka-Ilocano? Diyan ka na lamang. Siguro kinakailangan mo maging DDS ka na lamang. Ikaw, attorney ka pa naman. Ganito klaseng attorney na nakakahiya. You are an embarrassment to the law profession. And the likes of you must be banished along with Gadon, along with Roque, along with Topacio, and the other ambulance-chasing lawyers like you. Ano po ibig sabihin na ambulance-chasing lawyer? Yung po bang walang mga attorney no case, habol ng habol sa pagka meron na saksak na tao, habulin sa ambulansya, sabihin, ako magtatanggol sa iyo, abogado ito, abogado ko, itong calling card ko. Hanggang ambulansya, hindi na yan ang klase mga taong pareho ng respesyo. Kababain, ikinahihiya kita. At kung ikaw ay merong dignidad, abay, bibigyan kita ng pagkakataon, mabawi mo yan. Magdebate tayo. Abogado against a journalist. Ang lamang ko lamang ay Ilocano ko, Ilocano ka, pero ibang klaseng Ilocano to. Decente. Ika nga, ultimo si Duterte, ginagalang niya po ako sapagkat may nagsabi po sa akin na yan si Carbonell, may topak yan. Walang pwedeng bumili dyan. Inofera na po ko niya ng 1 million pesos a month para maging kakampi ko lamang si Duterte. Hindi po ako pumayag. Bakit? Ilocano po tayo. Meron po tayong delikadesa. Meron tayong dignidad. At wala man tayo mga mali-maletang pera, meron naman tayong dignidad. Hindi tayo nagmimisto lang na mamaos na respesyo na, ay, traitor ka, BBM. Pinakulong mo si Digong, si PRRD. Pinakidnap. Nakakahiya. Nakakahiya itong ganitong klaseng abogado. Siguro itong dapat, ay, pugitan ka. Ibig po sabihin nun tutuloyin kita. Kasi mukhang support talaga. Nagsisisigaw. Kaya nga po, ipakalat po ninyo itong episode na ito para makarating sa kanya. I am officially challenging this madman Respicio to a debate on the proposition that kailangan sa debate may proposition. Hindi pwedeng kung saan ka pupunta. Tuturuan kita, professor ako. Ang debate, dapat may proposition. Ano yung ibig sabihin ng proposition? May tinutumbok na assertion. Ano yung ibig sabihin yan? Ipinipilit. Yung pinipilit mo, halimbawa, ang babae ay hindi dapat manungkulan o mabigyan ng pagkakataon manungkulan sa gobyerno. Yan, pagdidebatein yan. Ang tawag niyan sa proponent, affirmative, doon ka sa affirmative. At kung nagaling ka magdebate, doon ka sa negative, ipagtanggol mo kung bakit negative. Ibig sabihin, hindi pwede. Yan ang hindi naintindihan ng
bobo na si Marcoleta. Tama lamang, siguro dapat magsama kayo ni Respicio. Pareho kayong bugok. Diyan na lang kayo. Pareho na lang kayong maging iglesia dyan sa kabugukan ninyo. Uulitin ko para pakalat po ninyo ito. I-share ninyo. I am officially challenging Harold Respicio, this newest barker of the Duterte, sa harap ni Sara Duterte, harap ni Basti Duterte sa Davao, nagsusumigaw. Desperado siguro kung sino magbabayad ng hotel niya sa Marco Polo, kung saan siya naka-check-in. Abay, nanggagaliitin kanyang liig. Siguro, kulang ang pambayad pa na binigay sa kanya dyan sa kanyang hotel. Nagsusumigaw. Grabe pagkasipsip. Para ka hindi Ilocano. Siguro ikaw ay taga Davao na, dapat. Sapagkat wala kang dignidad. Lahat na nagtatanggol kay Duterte, walang dignidad. Sapagkat panay kababuyan ang kaalaman at pagkatao ni Rodrigo Roa Duwag Duterte. Pinagtatanggol ninyo, pinagpipilitan pa ninyong maging presidente ng kanyang anak na si Raulo na walang pinag-aralan, walang edukasyon. Meron siyang diploma San Sebastian College, pero wala siyang natutunan, walang edukasyon, walang impormasyon, walang dignidad. Yan po ang problema ng Pilipino. Yung nagmimistulang Gadon, nagmimistulang Marcoleta, nagmimistulang Respicio. I am officially challenging this madman Respicio to a debate on whether the Ilocanos can stand up and they will stand up with dignity, or they will be pitilessly, pathetically Dutertards or DDS like Respicio. Nakadiri ka. Mabay nang maging Ilocano, no? Dahil Ilocano na padpadam. Hindi lang po tayo maaaring magmura, pero pagka may maiisip po kayong masamang salita, yan po ang ibig ko sabihin. In the meantime, ito po ang Ilocanong baboy, ang pangalan Harold Respicio. Walang delikadesa, walang dignidad, duwag, at hindi lalaban sa debate. Ipakarat po ninyo yan. Ayan po ang telephone number ko. Kung sino po yung mga naghahamon, sino yung mga nais dumibate at sa telepono, ayan ang number ko. Sinong gusto makipagkita, makikipagkita po ako kahit anong oras. Ako po, si Waldy Carbonell. Yan po aking pagmumuka. Medyo pogi ko minsan, ano? Hindi po tayo nagko-cover, hindi tayo nagtatago. Eh bakit? Meron din konting ibubuga. Nagsasabing, ako si Waldy Carbonell, iniibig ko ang Pilipinas. Mga DDS at China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.